Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Pinakabagong survey po ngayon nanggaling sa Tangeray. Tingnan po natin ang listahan ng mga kandidato sa pagkasenador na nanguna sa isinagawang February pre-election senatorial preferential survey ng Tangeray. Ang survey period po nito ay February 10 to 13, 2025. At ang mga respondents po ay 2,400. Nag-iba na kaya ng ranking ang mga senatoriables? Pumasok na kaya ang mga kandidato ninyo? Napanatili ba na mga kandidato ni President Bongbong Marcos ang majority ng slots o yung sa top 12? As usual, mag-uumpisa po tayo sa pinakabababa going up to number 1. At dahil top 30 po tayo, we're going to start with slot number 30 and we have Leody de Guzman. At number 29, we have Apollo Kibuloy. Number 28, Teddy Casino. Up to 27, Victor Rodriguez. At number 26, Bonifacio Bosita. Number 25, Richard Mata. At naglalaro po sa slot number 21 to 24, ibig sabihin masyado po silang dikit, pwede sila magpalitan ng pwesto. Nandiyan po si Chavit Singson, Jimmy Bondoc, Gringo Onasan, and Rodante Marcoleta. Although alam na po natin na itong si Chavit Singson ay nag-withdraw na po. At number 20, Philip Salvador. Number 19, Willie Ong. Isa din po si Doc Ong na nag-withdraw na ng kanyang kandidatura bilang senador. Which para sa akin is tama lang po. Dahil po sa pinagdadaan ng karamdaman ni Doc Willie Ong, baka hindi rin niya magampanan ang kanyang magiging papel kung sakaling manalo siya. Sumunod po, from number 16 to 18, Francis Tolentino. Ibig sabihin yung pong kanyang boto ay pwede maglagay sa kanya sa slot number 16, 17, or 18. Naglalaro naman sa slot number 15 to 18 si Camille Villar at si Amy Marcos. Again, pwede po sila mag-interchange, pwede sila magpalitan ng pwesto. Para din kay Abby Binay na pwedeng mag-landing sa number 15 to 17. Mag-aagawa naman sa pwestong 11 to 14, Kiko Pangilinan, Ping Lacson at si Bam Aquino. Sunod naman from slot number 10 to 13, si Willie Revillame. So pwede siya maging 10, 11, 12, or 13. Depende lang po sa magiging boto niya. At mag-aagawan ng pwesto from number 7 to 11. Nandyan po si Bato de la Rosa, si Manny Pacquiao, si Lito Lapid, at si Benhur Abalos. Magpapalitan naman ng pwesto for number 5 and 6, si Pia Cayetano at si Bong Revilla. At number 4, we have Vicente Tito Soto. Number 3, Bongo, at mag-aagawan sa top 2 slots, Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Yan po ang top 30 natin. Yung iba mag-aagawan sa pwesto, then maliliit lang po yung agwat ng kanilang boto. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang percentage points, narito po ang top 12 to top 15 to top 30. At number 1, ngayon ko lang po nakita ito, na dislodge si Erwin Tulfo dahil ang number 1 natin ngayon ay si Ben Tulfo with 53.50%. At number 2, Erwin Tulfo with 53.33%. Although points lang po ang difference ng kanilang percentage points, pero ngayon ko lang talaga nakitang bumaba ng number 2 si Erwin Tulfo. Although ang pumalit sa kanya sa number 1, ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo. At number 3, Bongo with 51.25%. Number 4, Vicente Tito Soto with 48.21%. At number 5, Bong Revilla Jr. with 42%. Followed by number 6, Pia Cayetano with 41.42%. Number 7, Benhur Abalos with 37.13%. I'm sure marami ang matutuwa dito na tumataas ang ranking ni Benhur Abalos.
Number 8, we have Manny Pacquiao with 37%. At number 9, Lito Lapid with 36.88%. At number 10, Bato de la Rosa with 36.54%. Number 11, Willie Revillame with 34.75%. And number 12, Ping Lacson with 33.33%. So yan po yung top 12 according to the percentage points. Pero alam naman natin yung number 11 and 12, medyo nakakakaba pa rin po yung pwestong yan. Kasi pwede pa rin silang masilat ng number 13, 14, and 15. Slot number 13 goes to Kiko Pangilinan with 33.13%. Rank number 14, Bam Aquino with 32.75%. And at number 15, Abi Binay with 30.42%. So kung titingnan po natin dito sa survey ng Tangeray, ilan po dito ang mga kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos? We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Benhur Abalos, Manny Pacquiao, Lito Lapid, and Ping Lacson. 8 out of 12 slots. So ang nasa labas po ng alyansa, sina Ben Tulfo, Bongo, Bato de la Rosa, and Willie Revillame. Pero i-ranking na rin po natin yung number 16 to 30 para po sa ating mga kaalaman. Para dun sa mga nangungulelat, yung po mga supporters nila ay dapat mag-double time. Yan ay kung gusto nilang pumasok ang kanilang kandidato sa top 12. At number 16, nandyan po si Camille Villar with 29.38%. At number 17, Amy Marcos with 29.04%. Nako, talaga nanganganib si Super Ate. Yan ang sabi ko sa inyo eh. May mga survey na pasok siya sa top 12, although lagi siyang nasa dulo from 10, 11, 12. At may mga survey na talagang ligwak siya. Hindi siya pumasok sa top 15. Siya po ay nasa number 17. But then again, yan po ay ayon lang sa Tangeray. Okay, moving forward. At number 18, Francis Tolentino with 28.0%. Number 19, Willie Ong with 24.58%. So siguro tama lang na nag-withdraw na si Doc Willie Ong. Dahil medyo at number 19, may hirapan ng umangat at makapasok sa top 12. At number 20, Philip Salvador with 21.92%. Number 21, Rodante Marcoleta with 19.12%. Nasa number 22 naman si Gringo Onasan with 18.29%. Number 23, Chavit Singson with 17.96%. Isa pa po itong si Chavit Singson, mabuti na lang nag-withdraw na siya sa pagkasenador dahil mukhang may hirapan na siyang pumasok sa top 12. At number 24, Jimmy Bondo with 17.63%. Number 25, Richard Mata with 14.88%. Number 26, Bonifacio Bosita with 13.29%. Number 27, Vic Rodriguez with 6.63%. Mukhang mahihirapan itong si Kingmaker na ipanalo ang sarili niya. Number 28, Teddy Casino with 6.42%. At ang last two natin, number 29, Apollo Quiboloy at 5.88%. Mukhang hindi tumatalab ang pagka-son of God itong si Apollo Quiboloy. Bakit parang hindi siya maiangat ng mga anghel niya? So, wa-effect ba yung mga pronouncement ni Apollo Quiboloy na siya ay inutusan ng kanyang ama para tumakbo sa pagkasenador dahil gagawin daw niyang first world country ang Pilipinas? Well, hintayin po natin, baka magmilagro pa si Apollo Quiboloy at iangat pa siya sa survey ng mga KOJC members. And finally, at number 30, Leody de Guzman with 5.21%. So yan po ang bumubuo sa ating top 30. And again, sa ating top 12, beginning with Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Bongo, Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano,
Benhur Abalos, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Willie Revillame, and Ping Lacson. Yan po ang top 12 ayon sa Tangeray Senatorial Preferential Survey. Medyo malayo-layo pa na malapit-lapit na ang May midterm elections, magbabago pa tiyak ito. Pero sa mga naglalabasan pong mga survey, isa lang po ang sinasabi ng mga surveys na to. Mangunguna po at makakakuha ng majority ng slots ng top 12 ang mga kandidato ni President Bongbong Marcos. So doon po sa mga nangungulelat, mangampanya pa rin po kayo, makiusap sa inyong mga supporters na tulungan kayong makaangat. For now, yan po ang top 30 ayon sa survey ng Tangeray. Believe it or not? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in the next survey. Diyos ti Agnina.